So for today's video, we're on our way to Honda San Pedro and try natin kung makapagpa-PMS tayo. Hanap lang tayo ng magandang spot dito kung saan ko pwedeng share sa inyo itong laman ng belt bag natin. Okay, here's our belt bag. Alright. So pakita ko na sa inyo kung anong laman ng belt bag natin. Hey, good morning everyone, welcome to Newbie Rides. So for today's video, we're on our way to Honda San Pedro kung saan natin binili si ADV and try natin kung makapagpa-PMS tayo. Mag-walk-in lang kasi tayo, so hindi natin alam kung maraming ginagawa or kung kayang ma-accommodate. Pero gustong gusto ko kasi mag-ride today para matry ko itong bago nating setup. So as you guys can see, nandito na yung GoPro natin and we're now using our new helmet camera, itong Action 4. Sobrang nahirapan na kasi tayo sa GoPro eh. Yung sa thumb screw, di ba? Tuwing magpapalit ka ng battery, ay aayusin kang settings, kailangan mong tanggalin. Medyo tedious. Ito kasing Action 4, magnetic na to. So very convenient. Hindi ko nga lang alam kung okay itong angle ng GoPro natin ha. Kasi feeling ko nakatingala siya eh. Kaya plano ko rin tuloy ibalik siguro yung stock mirror natin. Kasi ang plano ko doon sa stock mirror, doon ko ilalagay yung quad lock ko, yung mirror mount. Tapos sa kabila naman, sa kabilang mirror, doon ko ilalagay yung GoPro. Pag dito kasi feeling ko parang medyo malapit and tingin ko patingala to eh. So pag dito ko siya nilagay, baka mas same siya ng angulo nung 360 yung gamit natin. Alright, let's see. Tingnan natin. Kahit sobrang gusto ko talaga tong side mirror na to. Porma ako eh. It's again, very functional. Pero mukhang kailangan natin yung kabitan, yung stem. May bago rin pala tayong belt bag na gamit ngayon. So share ko sa inyo mamaya kung ano to and kung ano yung mga laman. Magandang content din yun, what's in my belt bag. Kung curious pala kayo kung bakit ko ililipat yung quad lock dito sa salamin, don't get me wrong ha, sobrang gusto ko tong posisyon na to ng quad lock. So the only reason is may balak kasi akong ilagay dito sa gitna. Pero balak pa lang naman. Pero hopefully soon ma-share ko sa inyo kung ano yun. May pa-suspense pa eh, no? Para daw subaybayan nyo tong channel natin. And guys, feel free to comment pala kung ano yung feedback nyo dito sa bagong camera natin ha. Okay, first time ko lang din ginagamit to. So hindi ko pa alam kung ano makikita ko sa edit. Pero pretty much same naman dapat yung settings na ginamit ko dito. 4K, 30fps, ultra wide. Tapos yung hyper smooth ng GoPro sa Action 4, ano lang yun, Rocksteady. Ganda rin pala ng GoPro pag wala yung media mode eh, no? Kasi pag naka media mode parang ang laki tingnan eh, ang bulky and ang bigat. And by the way, nag-decide pala tayo na Honda oil na muna yung gagamitin natin sa first PMS. Nahirapan kasi tayo maghanap ng 10W30. Kaya para safe, total first PMS, first change oil, sa Honda na muna tayo. Kakagaling lang rin pala natin ng Marilaki. And sobrang gusto kong dalhin dun si ADV. Feeling ko mag-shine to dun. Kasi again, napaka-sporty nitong scooter na to. And ang dami ko rin nakita ng ADV dun. Holiday kasi nung nag-ride kami Lunes, grabe, punong-puno. Parang may fiesta sa Marilaki. Sana naman walang traffic, medyo mainit. Tatanghali na eh. Yun lang talaga ang downside kung naka-scooter ka. Hindi ka pwedeng makapasok ng expressway. Kaya yun ang maganda pag nasa Japan ka. Sa Japan kasi, ang minimum requirement para makapasok ng highway, 125cc. Pero grabe din kasi naman talaga ang disiplina ng mga nasa Japan eh. Real talk lang yun ha, real talk. Kung aaminin natin sa sarili natin, talagang pagdating sa disiplina, wala pa tayo sa ganung level. Check na rin pala natin kung dumating na yung plaka natin. Sana andun na. Tagal na rin more than 2 months na. Sa mga naka-ADV 160 dyan or kahit ibang scooter, pa-comment down below naman kung gaano katagal bago nyo nakuha yung plaka nyo. Kasi alam ko may mga years na pero wala pa rin plaka eh. Huwag naman sana tayong umabot sa ganung katagal. Share ko din pala, isa pang nagustuhan ko sa Action 4. Sa GoPro kasi, para makabitan mo ng mic, dalawang way lang. It's either gumamit ka ng media mode or gumamit ka ng mic adapter nila na GoPro branded rin. Medyo mahal yun. While dito sa Action 4, maganda dito, kahit gumamit ka lang ng generic na adapter ng 3.5 to Type-C, goods na.
Kasi ganoon naman dapat, diba? Huwag mo nang pahirapan yung mga consumers. Yun lang, medyo traffic dito Hindi pa naman ako mahilig magsisingi talaga or mag-filter. Pero pag naka-scooter ka, parang mapipilitan ka talaga Grabe, sa init ng panahon ngayon, maipit ka lang sa traffic ng sandali pawis-pawis ka kagad. Nung nagmarila ka pala kami, medyo nagulat ako Kasi nung unang dalawang punta ko doon, hindi naman ganun karami masyado yung mga motor. Marami pero ibang level kasi nung nung huling punta namin. And yun yung marilaking kinakatakutan ko Yung mga aggressive talaga yung mga kasabayan mo. Again, nothing against dun sa mga lower CC. Naka lower CC rin tayo ngayon And again, hindi naman lahat pero may mangilan-ngilan na talagang aggressive na alanganin Kaya marami ka ring videos na mapapanood sa Marilaki na minsan pag may mga nangyayari hindi maganda, may mga nadadamay din na ibang motorista, di ba? Kaya siguro sa mahigit 2 years kong pagmumotor, 3 times pa lang ako nakakapuntang Marilaki. Alright, feeling ko malapit na to SM Muntinlupa. Parang hindi pa pala. Ang palatandaan ko kasi doon yung malaking manok Pag nakita na natin yun, malapit na tayo. Pero basta umaandar naman, walang problema Presko. Yun, San Pedro. Pure Gold San Pedro. So malapit na tayo. Teka, dito na ba yung manok? Parang hindi ko makita yung manok Ayun, yun, kita ko na yung manok. Alright. So malapit na tayo guys. So after na lang itong stoplight. Teka lang Parang namatay pa yata itong GoPro Yan ang mahirap sa GoPro talaga Pag umiinit, nag-auto shutdown. Siguro kasi pag nasa helmet ko to, syempre nahanginan, kaya hindi ganun kabilis mamatay. Pero ngayon, baka tinatakpan itong windshield. Ewan ko rin ba't namatay. Yun ang hassle sa GoPro guys. Pero usually nangyayari yun pag nagre-record kayo ng 4K. Siguro ibababa ko na lang yung resolution nitong front cam. Gawin ko na lang 2.7. Sana ma-accommodate tayo. Sana walang gawa. Para ma-share ko din sa inyo kung magkano ang gastos sa first PMS. Alright, so we are here. Ang Honda Motorista. So maganda dito sa ginawa ko sa GoPro, yan na quick release, di ba? Daling tanggalin. Bossing, good morning. Pwede magpa-PMS? Ilan pa? 3 pa. Kahit sa Honda naman pwede, no? Alright. So yan ang sinasabi ko dyan Marami raw pila, may 3 pa yata. Pero sabi ni Kuya, meron daw sa tapat ng SM Muntinlupa. So let's see. Ganda rin itong bago kong belt bag Ang dami niya laman, pero hindi mabigat ang pakiramdam ko. Mamaya share ko sa inyo kung ano laman ito. Grabe, sandali lang natin pinark tong motor. Grabe sa init, di ko maupuan. Mainit sobra, mainit. So try natin dun sa sa may Honda sa tapat ng SM Muntinlupa. Sana may bakante sila, pero kung wala pa rin, mukhang next time kailangan mas maaga tayo. Medyo late na rin kasi 10:30 na. Feeling ko dapat bago pa lang sila magbukas, nakapila ka na. SM Center Muntinlupa. Nalagpasan natin yung Honda. Alright, ito Honda. Malaki rin naman pala. Yan may service area. Alright, medyo alat. Close daw yung service nila today kasi nag-inventory sila. So bukas na daw. Okay, so parang nag-joyride lang tayo. Pero at least alam na natin kung saan. So dun sa first PMS natin, dyan ko dadalhin sa Muntinlupa. Parang mas malaki yung service area nila and mas malinis tingnan. So pasensya na guys, hindi ko ma-share sa inyo kung magkano yung gasto sa first PMS. Pero tansya ko mura lang naman yan kasi dito sa Honda yung first 3 PMS nakita ko sa booklet libre libre yung service syempre bayad ka pa rin doon sa oil. Yan mga kailangan palitan siguro like filter. Pero ang oil naman ito isang bote lang kasi nasa 800 ml lang yata ang nito, ang change oil. Pero at least try natin yung bagong setup natin para kung hindi ganun ka okay, makapag-adjust tayo. Namatay na naman tong GoPro natin. Kakaumay. Ay nako. Pag hindi kasi umaandar, talagang walang hangin. Ang init pa ng araw. Tapos mainit pa yung GoPro. So
So talagang shutdown ang aabutin. Hay nako GoPro. Bumubukas pa naman siya eh. Yan, may battery pa eh. Talaga nagsha-shutdown lang pag mainit. Guys, 2 videos ago, shinare ko pala dun yung bago kong riding gloves, yung Rock Bros. Eh, marami yata nagandahan. Marami rin nagtatanong kung saan makakabili. Check nyo lang sa TikTok shop ko. Sino naman, Newbie Rides pa rin. Go to my profile. Then may link dun for my TikTok shop. Yeah, makikita nyo na dun yung gloves. Yan yung mga iba pang items na ina-affiliate natin. Ang gusto ko rin pala talagang matry dito sa Action 4, yung mga night ride. Kasi mas maganda dapat ang low light performance ito. So testing na kagad natin yan. Sa GoPro kasi pag nag-video ka ng gabi or low light, wala na, tapon na. Hanap lang tayo ng magandang spot dito kung saan ko pwedeng share sa inyo itong laman ng belt bag natin. Hanap tayo ng malilim. Dito siguro. Goods na to. Alright, alright. Okay, here's our belt bag. Diba? Ganda rin eh, no? Alright, alright. So, pakita ko na sa inyo kung anong laman ng belt bag natin. Ang gusto ko sa belt bag na to, meron siyang top layer. Top layer na parang easy access, you know. So, yung susi dyan ko nilalagay din stickers. Diba? Kung kailangan mong kumuha, magbigay ng sticker, yan lang. Sobrang dali. Alright. Then, mamaya na yung main compartment. Dito, may small pocket dito sa left. AirPods. Then, meron din sa kanan. Alcohol. Dapat lagi tayo may dala nyan. Then, sa front, meron din compartment. Shades. And cellphone power bank. Sa main compartment, syempre dito yung battery ng GoPro. Ito yung battery ng DJI natin, Action 4. Then power bank 20,000 mAh. Then ito, tripod na selfie stick din, quad lock. Then phone and wallet. So if you guys are interested, gusto nyo rin ng itong belt bag, go to my TikTok shop. Andun yan. Ang maganda rin pala sa Action 4, makiklik mo yung harapan, yung front screen, mas madali mong makontrol. Unlike sa GoPro, pag nakakabit sa helmet mo, wala, sobrang tedious, mano-mano. Tanggal ng thumb screw, tanggal GoPro. Pwede na rin ako magpalit ng battery na hindi tinatanggal sa helmet mount. Okay, let's go. So I'll take this time na muna, hingi ako ng favor sa inyo guys. If you're not yet subscribed, please click the subscribe button below. And palike and share the video na rin. Salamat. Okay, so hopefully na-enjoy yung video natin today. Kahit na yung talagang gusto natin gawin is PMS, pero of course may iba pa rin naman tayong na-share na content. Sobrang convenient itong touchscreen, yung front yung front screen. Kita mo yung battery, kita mo rin kung nagre-record ka. And of course, kung kailangan magpalit ng settings, anytime pwede rin. Kaya for me, masulit na rin to. Kasi para mabili ko to, binenta ko yung Insta360 X3 ko eh. Sa akin, goods na rin yun. Kasi yung Insta360, hindi ko rin talaga na ma-maximize yung yung potential ng camera, yung 360. Parang ginagamit ko lang siya sa front camera. Eh, sayang naman yung pagka 360. Alright, so bawi na lang ako guys sa inyo sa susunod nating content. Hopefully matuloy na yung first PMS natin. So kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.